Hindi ko alam kung kayo rin, pero nakakaantok din ba at natatamad din kayo na parang laging mabigat ang pakiramdam sa panahon ng tag-init? Nako, halika kayo, pag-usapan natin yan. Ngayong panahon na ito, hindi ko alam kung nakikita na ninyo ba ako sa TV tapos parang pinag-uusapan ulit yung mga heat exhaustion ng mga heat-related illnesses. Ulit-ulit kasi yan. Pero anyway, pag-usapan natin, bakit nga ba kapag tag-init, minsan nakakatamad kumilos? Hindi po ninyo kasalanan yan. Mayroon po kasi tayong tinatawag na thermoregulation. Kumbaga, para mabuhay tayo ng normal, kinakailangan pong i-maintain ang ating katawan sa core temperature natin to around 37 degrees centigrade. Pero kapag pumunta kayo sa labas, sa init ng panahon na ito, pwede pong pumalo ng 38 to 40 degrees kasama yung heat index. Overdrive na rin po yung ating katawan sa pagpapalamig ng katawan natin. So parang minemaintain kasi natin niya na mas maging malamig siya as much as possible. So pwede pong lumuwag yung mga ugat, lalo na yung mga ugat na malapit sa balat para mas mabilis na mag-release o makasingaw sa hangin yung init mula sa dugo. Pero dahil bumubuka o lumalaki ang blood vessels, pwede pong pansamantalang bumaba ang blood pressure at dahil dyan, bahagyang medyo kakaunti ang dugo at oxygen na umaakit sa utak at mga muscles natin. Kaya ang resulta, pwede pong nakakaramdam ng pagod, ng antok at pakiramdam na parang nauubos ang lakas. Isama pa po natin ang pakiramdam na pinagpapawisan para mag-cool down. Ang problema naman po, kapag pinagpapawisan, hindi lamang naman kasi tubig ang lumalabas. Kasama rin dyan ang electrolytes, halimbawa yung sodium, yung potassium, and even yung magnesium. Kapag bumababa yung mga electrolytes, pwede pong mahirapan ang ating signaling ng mga nerves at mga muscle contractions, kaya ang pakiramdam talaga ng katawan ay parang lethargic o parang lupaypay. So, ano ang dapat nating gawin? Unang-una, kung alam ninyong bumababa ang presyon ninyo dahil sa init, huwag biglain ang pagtayo mula sa pagkakaupo dahil baka po himatayin kayo. Yan yung tinatawag natin na orthostatic hypotension. Pero kung nahihilo kayo, i-check nyo rin po ang inyong blood pressure kasi po pwedeng dahil sa init, ito mataas din naman po ang blood pressure nyo, hindi lang bumababa. So again, kung tataas po ang inyong blood pressure to around 160/90, tapos may sintomas kayo, mas mainam po na dalhin sa emergency room. Next, hindi sapat ang tubig-tubig lamang na inyong iinumin. Minsan, kinakailangan po mag-replenish din ng electrolytes, lalo na kung pawis na pawis po kayo, kung kayo ay nag-workout at kung may iba pa pong losses. Halimbawa, nagtatae o masyado maraming umihi. Pwede pong uminom ng oral hydration solutions o di naman kaya ay kumain ng mga prutas na mayayaman sa potassium, halimbawa yung saging, yung melon, at yung pakwan ngayong panahon ng tag-init. Third, iwasan muna po ang pagkain ng mga napakabibigat na mga meals na mayaman sa taba at sa carbohydrates sa tanghali. Kapag po mabigat ang kinakain natin, mas maraming energy ang kinakailangan para tunawin yan at pwede rin pong magpataas ng internal body temperature ninyo, kaya lalo kayong aantukin. Isa pa, yung insulin spike, pwede rin po talaga nakakaantok yun. Kaya naman, listen to your body, mga kapatid. Kung hinihingi po ng katawan na magpahinga sa gitna ng kainitan, magpahinga kayo. Pero tulungan nyo rin pong makabawi sa tamang hydration at nutrition. Laging tandaan, ang ating paalaala, moderation, variety, and balance would go a long way. At yun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat.